Gandang gabi po, mga kaibigan, mga kakilala, mga kababayan. Magandang gabi po sa bawat isa. At muli, ito po tayo sa programang Cheer Up, The Word Works. At ang salita ng Diyos ay magtatagumpay lamang, gagawa lamang ito dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na siyang kasama natin ngayon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! So paano, Sister Mercy? Kayo po ay mag-lead ng atin pong opening prayer. Iniling po namin na kayo po ay makisama sa amin. Sige po. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Opo. Ikaw po ang Diyos na pinagpala, makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong itong muli. Pinagkaisa mo po, Panginoon, ang bawat espiritu namin, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay madakilang muli, mabigyan kaluwalhatian, O Diyos. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo walang hanggan, sa katapatan mo, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. We praise you, Lord, sa iyong mga ginawa para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gawaing ito na iyong pinagpala at patuloy na nagbibigay katagumpayan sa bawat nanonood, sa bawat nakikinig, O Diyos. Sa bawat nanghihina ay nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng mga salitang ipinapahayag namin, O Lord, ng bawat sa amin sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Kaya ikaw po, O Diyos, ay patuloy na madakil at maluwalhati sa gawaing ito, Panginoon. Ito ang mga salita mong nahahayag, Panginoon, ay kumalat pa sa mas maraming tao. Kaya, Panginoon, kung minsan pa po namin ibinabalik ang papuri, parangal at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, kayo man po ay nasa biyahe, nasa trabaho, nasa opisina, nasa tahanan na, kahit saan lugar, kayo po ay kayang abutin ng buhay at banal na salita ng Diyos. Ang ating pong topic, nandun pa rin tayo, no? Sa hear and be healed. Mahalagang-mahalaga po yan. So, meron po kaming ilang mga bagay na bibigyan punto muli. So, dun po sa ating pinaka-Bible base ng atin pong topic na ito. Ang dami yan kaya maganda yan, no? Makikita nyo po yan sa The Life Giving Spirit Church, sunod-sunod yan, o kaya sa atin pong YouTube channel, no? Balikan nyo po at libre yan. Kaya please paki-like po ang The Life Giving, ang FB page ng The Life Giving Spirit Church. Nang sa ganun, lagi po kayong maabisuhan, matanggap ng anumang atin pong katuruan na dinadala sa kaluwalhatian ng Diyos ay katatagumpay po ng bawat isa sa atin. At ganoon din, paki-like na po rin yung paki-subscribe po sa YouTube. Mahalaga po yan, no? Mahalaga. At makikita po natin ngayon ang kahalagahan uli niyan. So, nais ko po munang buksan uli ang ating mga Biblia sa Proverbs chapter 4. Makikita nyo po, kami po may mga hawak na Bible at may hawak at may cellphone. Bagkat mahalaga po ang bumalik talaga tayo, no? Sa paggamit ng Biblia. At napakagandang pakinggan, no? Sarap pakinggan. So ito po ang aming Biblia. At naniniwala kami, natuturuan tayo ng Lord. At sa mga Bibliang ito, madidinig po natin ang salita ng Lord na nagbibigay ng kaisa at katagumpayan sa bawat isa at ganun din para sa inyo. Ito nga po ang sabi, kung babasahin ko po sa Proverbs chapter 4, I am using my King James Version. At sila pong dalawa, ang gamit po nila ay ang Tagalog ng Magandang Balita Biblia. Ito po ang sabi muna sa English ng King James Version. My son, attend to my words. Yun po ay makikita sa Proverbs chapter 4, verse 20. Uulitin ko po. My son, attend to my words. Marami, no? At ang kausap po niya ay tayong mga minamahal ng Lord. My son, attend to my words. Ibig sabihin ng attend, isubmit natin ang ating sarili sa kanyang mga salita.
Ang Diyos, ibig sabihin, ay nangungusap. Nangungusap. Kaya ko ito sinasabi sapagkat mamaya makikita natin paano siya nangusap. Okay, makikita mo natin yan. Ang kahalaga ng atin pong ginagawa ngayon. My son, attend to my words. Desisyon yun. Hindi ang Diyos ang gagawa nun para sa'yo. Ikaw ang gagawa nun na isubmit, amen? I-attend, dalhin mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. At ang sabi rito, kapag dinala mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, kinakailangan mong incline thine ear unto my sayings. Makita natin kanina, words ngayon, sayings. Kapag isinabmit mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos, kinakailangan ang iyong pandinig ay ibigay mo talaga ng tunay na pakikinig. Ibig sabihin, kung may iba kang ginagawa, itututok mo. Ifo-focus mo dun sa kanyang sinasabi. Mamaya Tagalog nilang babasahin yan. Sinasabi. Ang sabi po sa verse 21, let them not depart from thine eyes. Huwag mo raw babayaan. Ibig sabihin, pwede palang mawala. Pero hindi yan mawawala kung hindi mo papayagan. Amen? Let them not depart from thine eyes. Yung thine doon from your eyes. Huwag mo ikang babayaang mawala sa iyong paningin. Ibig sabihin, kung ang nakikita mo'y pangit na sitwasyon, hindi kayang takpan ng pangit na sitwasyon yung salita ng Diyos. Nakafocus ka nga doon. So, nakapakinig ka na, sa paningin mo pa, ay hindi yung mga bagay na nakikita. Ang sabi ng Bible, ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, lahat yan mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Ibig sabihin, dumarating ang mga sitwasyon, mga sakit karamdaman, mga symptoms. Di ba, hindi porke may naramdaman ka, nandun na nga yung sakit sa'yo. Symptoms siya, ang tawag ko dyan ay attack. Atake. Atake yan ni Satan. So, pag dumarating yan, hindi doon ang tingin. Ang focus ay sa Word of God. So, isubmit natin daw ang ating sarili, ipakinggan natin ito, at huwag mong babayaan na mawala sa iyong paningin. Kasi marami tayong makikitang mga sagabal. Marami. Pero lahat ng yan ay dumating para lang umalis. Salita lang ng Diyos ang nananatili. Keep them in the midst of thine heart. Ingatan mo daw ito sa iyong puso. Hindi takot. Anything ng fear, anumang takot, ay galing kay Satan yan. Hindi ang galing sa Diyos. Naalala ko sabi ng Bible na ano ba yun sa Timothy? God hath not given us the spirit of fear. Hindi sinabi doon God hath not given us fear. Ang sabi doon, spirit of fear. Akala mo, nararamdaman mo lang yun, espiritu yun. Yung mga takot na yan. Espiritu yan, hindi ang galing sa Diyos. Kasi ang Diyos sigurado sa ginagawa niya maganda sa iyo eh. Sigurado siya. Actually, kaya nga niya sinabing manalangin kasi gusto niya sumagot. Sigurado siya. Kaya hindi niya tayo binigyan ng fear kasi hindi mo kailangang matakot. Ngayon, tatakotin ka ni Satan. Di ba? Kaya sabi, huwag mong bayaang mawala. Ingatan mo ika sa iyong puso. Kapag sinabing ingatan, ibig sabihin, may gustong kumuha. Naalala niyo po ba yon? Yung the sower soweth the seed, naghasik ng buto. At ang buto daw ay ang salita ng Diyos. At ano ang dumating matapos ihayag ang salita ng Diyos, itanim sa bawat tao? Dumating ang ibon muna, ibon. Pagdating ng ibon, anong tinuka? Hindi naman yung lupa eh. Ang tinuka ay yung binhi na salita ng Diyos. You see? Ibig sabihin, kung pinaiingatan ito sa'yo, yung mga madidinig natin mamaya, pinaiingatan sa'yo ang mga nadidinig mo, kasi tutukain ni Satan yan. Ibig sabihin, gusto niyang alisin yan. Huwag kang papayag. Ibig sabihin, anumang duda, huwag mong tatanggapin. Hindi ikaw ang pupuntiryahin ni Satan eh. Ang pupuntiryahin niya ay yung salita ng Diyos na nasa iyo. Kasi, mamaya makikita muli, babanggitin yan ni Sister Mercy. Meron siyang napakagandang revelation dito. No? Bakit gustong tukain ni Satan yan? Ibon. Kasi ang sabi doon sa parable of the sower, siya yung ibon na sinisimbolo ron at tinuka yung binhi. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kasi kaya yan, ipinadadala yan eh. May dahilan. No? May dahilan. Kaya iingatan mo, kaibigan.
Iingatan mo yan. Napakahalaga po ng gantong gawain. Libre po natin, kami po ay nakapaghahayag at kayo po ay nakakapakinig. Pakiusap po namin, please share. Hindi po ito patungkol sa church namin, hindi po ito patungkol sa anumang grupo, samahan o relihiyon, hindi po ito patungkol sa amin tatlo. Ito po patungkol sa iyo at sa akin na Diyos na nagpadala ng kanyang salita. Mag-aral po tayo ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Hindi naman doktrinang ito na mali kayo, tama kami, o hindi yun eh. No? Hallelujah. Bakit gusto ng Diyos na tayo attend sa kanyang salita? At ang ating pandinig, at wag daw natin itong bayaan mawala sa ating isipan, sa ating mata. Mga tinapik natin ito ng mga nakaraan, no? At ingatan daw sa ating puso. Bakit? Kasi ang sabi po ng verse 22, Sister Mercy, pakibasa po. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusog at kalakasan ng katawan. Ayun. Kasi yung salita ng Diyos, pakibasa ulit sa iyo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan Iba kayo ha? Okay ha, sige. at mahalagang buhay sa sinuman makakasumpong nito. Yun, so, amen, no? Kapag ang salita daw ng Diyos na kailangan mo ikang i-present ng sarili mo, kailangan mo ikang pakinggan talaga ito, kailangan mo ikang, huwag mong babayaang ikang mawala sa mata mo, at iingatan mo to sa iyong damdamin, sa iyong puso, hallelujah. Hindi takot kundi yung salita niya, kasi ito, pag ito'y natagpuan mo, katulad ngayon, nakakarating sa iyo, ito ikay nagbibigay kalusugan sa buo mong katawan. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang topic po natin ay hear and be healed. Ito nga sabi, my son, attend to my words. At ang sabi sa verse 22, kasi siya ay kagalingan. Tingnan po natin ang halaga po nito. Sa Lucas chapter 5. Lucas chapter 5. Sarap talaga pakinggan ng tunog ng Biblia, no? Ng page. Musika sa akin pandinig yung pagbuklat ng pahina ng Biblia. Chapter 5. Oo. Lucas chapter 5. Verse 16. Pakibasa sa'yo, Sister Lina muna. Lucas chapter 5 verse 16. Mababasa po natin dito yung 17. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Okay, 17. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makapagpapatawad. Parang mali na yung binabasa mo. Oo. Ako na po munang babasa, parang tumalo ng malayo yan ha. Ito dapat dito. Oo, hindi doon. Dito dapat. Okay? Ang sabi po rito, Sister Mercy, ikaw nga po, verse 16. Verse 16. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na puok at nananalangin. 17. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem at sumasakanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. So kada nagtuturo si Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay present upang magpagaling. At tingnan natin ang verse 15. Sister, baka kaya mo na dyan. Verse 15. 15 pa rin. 15, hindi pa rin. Ngayon pa lang yan, 15. Oo, babalik lang tayo sa 15. Nahirapan talaga. Ikaw na, Sister Mercy. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya tumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. Hallelujah! Ang tao'y nagpunta ron para makinig at ang epekto ay gumaling. Ito pong sabi ng King James. So nakita mo na ba? Hindi pa rin. 15. English po eh. Hindi, sa kabila. Dalawa kasi yan eh. Isang Tagalog, isang English. Kasi magkaano yun, lumalaktaw. Oo. Dito po ang Tagalog, dito English, Oo. tapos Okay. dito ulit Tagalog. Okay.
Ito ang sabi ng 15, pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya. Ang dahilan mga tao kaya nandun upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Kapag tayo nakinig, ang epekto po ng salita ng Diyos ay kagalingan, sabi ng 4. Okay? Hallelujah. Ngayon, tingnan po natin ang masasabi ni Sister Mercy dito. Pakinggan po nating mabuti. Ano bang meron? Tingnan natin. Saan mo kami dadalhin, Sister Mercy? Kawikaan 107 verse... Kawikaan or... Ay, kawikaan po. Awit po. Awit 107. Awit 107. Verse 20. Verse 20. Psalm 107 verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling, at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Praise the Lord. Hallelujah. So, ilan ang mga narito? Sa salita na kanya. So, yung kanya, sino yon? Ang Diyos. Sa salita lamang na kanyang pahatid. So, meron siyang ipinahatid. Tama po ba, Sister Mercy? Amen. At ano ipinahatid niya? Salita. Ganda niya isulat no? Ang Diyos, may pahatid. At ang pahatid niya ay salita. At ano epekto nung salita na yon na kanyang pahatid? Kagalingan. At Kaligtasan. Kaibigan, Sister Mercy, pakisabi mo nga. Hallelujah. Awit 107 verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling, at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. So, pwedeng dumating anytime ang kapahamakan. Amen. So, kung may pahatid, merong tagahatid. Tama no? No? Bawa, tulad mo, Sister Mercy. Nung hindi pa nagkaroon ng pandemic, madalas yan. May tagahatid si Sister Mercy ng love gift sa akin. Sa bahay. At may naghahatid. Ngayon po, ang Diyos ay may pahatid na salita niya. Amen? At kami po ang pinaghatid. Hindi dahil magaling, mahusay, walang kapintasan o ano, kundi dahil nais ng Diyos na makarating sa iyo. At ang maganda nito, tulad po nung ginawa ng mga yon, nakinig. Ang intensyon nila makinig At ang epekto ay gumaling. Pakibasa po ulit, Sister Mercy. Awit 107 verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling, at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Pahatid. May tagahatid. Kahit kami po nakikinig, amen? At yung kasi minsan, hindi naman natin alam kung anong mga mangyayari pa malibang i-reveal ng Holy Spirit sa atin. Pero dahil sa salita na pahatid ng Diyos, na katulad po ngayon, dala-dala namin at nakakarating sa inyo, may mga kapahamakang maaari sana ay darating Pero kaya pala itong pigilin ng salita ng Diyos. Paano? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Dahil every time na mangaral pala si Jesus, sabi rito sa binasa natin kanina sa Luke chapter 5, verse 16-17, present ang kapangyarihan ng Diyos. Whenever the Word of God is preached, the presence of God is there to heal. In other words, whenever the Word of God is preached, the power of God is there to confirm. Para i-confirm. Para i-confirm. Sister Mercy, dapat pwede itong, kung tutusin, magpapahinga Kaya lang, dahil po sa kalooban, kagustuhan ng Lord, na ang salita ng Diyos ay makarating. Amen? So, we give time. At ang time na hinihingi ng Diyos sa iyo, talagang unawain mo, pakinggan mo. Yun bang yung salita na iyong madidinig ay angkinin mo, amen, na pananadala sa iyo. Total, hindi naman tutungkol sa doktrina ng kung ano mang church Dapat po nating tinuturuan tayo ngayon ng Lord na ang Diyos ay nagpapadala ng salita sa atin. Amen? Amen? Na dapat po nating unawain. Ibig sabihin,
inilalagay po namin ang foundation sa iyo na anytime, every time na ang Diyos ay mangusap sa iyo, meron kang dapat gawin. Yes, it is all by grace. Pero, ang sabi ng Bible, the just shall live by faith. Ibig sabihin, ang grace ay part ng Diyos, ang mercy ay part ng Diyos, ang part natin is to have faith. At saan galing ang faith? By hearing and hearing the Word of God. Oh, di ba? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Doon darating ang faith. Kaya ang Diyos, sabi mo nga, Sister Mercy, nagpadala ng kanyang salita. Hindi para laitin ng tao, hindi para pintasan ng tao, hindi para sabing napakasama mong tao, kundi para iligtas sila sa kapahamakan na maaaring sana ay dumating at pagalingin sila. Actually, hindi nga He sent His word and healed. Hindi sinabi rito na He sent His word to heal. Ang sabi rito, He sent His word and healed them. Yung mismong salita niya. Ang timano, gumaling. Amen. Kaya kailangan mong tanggapin. Yung katotohanan nun, ang kinin. Sabi nga kanina, walang daan ng faith, ang fear eh. Kasi ang Diyos sigurado sa kanyang gusto. Sigurado siya. Kung hindi ka sigurado, kinakailangan mong tanggapin ang kanyang salita. At intindin at unawain na ito ay maganda para sa iyo sa salita lamang na kanyang pahatid. Sa salita na kanyang pinadala. Sila ay nagsigaling at naligtas sa kapahamakang maaaring sana ay dumating. Hallelujah. Darating. Marami eh. Minsan nangyayari ang aksidente o isang sitwasyon na hindi maganda. At nasabing salamat sa Lord. Kung hindi dahil sa Lord, di ba? Pero actually, dahil ang salita niya ay iyong pinapakinggan. Ikalawa, sino ba ang salita ng Diyos? Si Jesus. Okay. Sister Mercy, pakibasa po ang John chapter 1. John chapter 1, verse 1 hanggang 3. John chapter 1, the Gospel of John, okay, ang Juan, tingnan mo ha. Verse 3. Opo. Simula sa 1, verse 1. Opo. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Okay, word. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Oh, tuloy. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Verse 14. Verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So, ikalawa, bukod sa salita na mga nababasa natin at na-share, si Jesus mismo ang salita na Diyos na noon pa ay salita ng Diyos at Diyos ang salita at ang salitang ito ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, sa gagawin mamaya na pagpapatanggap ni Sister Mercy, kung yung salita na yun na naging tao si Jesus ay iyong tatanggapin, Amen? Sa salita lamang na kanyang pahatid, kayo'y nagsigaling at naligtas sa kapahamakan maaring sana ay dumating. So, dalawa yan. Ang mismong Jesus na ito na nagkatawang tao, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, na tinawag na Jesus, itong Jesus na ito ay ang salita ng Lord, amen, na nagkatawang tao, at kung tatanggapin mo, nagagawin mamaya ni Sister Mercy, patatanggapin kayo, yan ay, amen, kaligtasan at kalusugan sa iyong pisikal na katawan. Kaya walang dapat ikatakot sa anumang sakit karamdaman. Nasa sa iyo, wala namang masama, no? Na ikay magpakonsulta, pero unahin mo ang Diyos. Hallelujah. Sister, baka meron kang gusto idagdag? Katulad nga po na sinabi ni yung ating pag-aaralan ngayon, kailangan po nating mapakinggan mabuti yung salita at unawain. At paano naman natin ito mapapakinggan? Dito po sinasabi dito sa Roma 10, meron po tayong pagbabasahin dito, Roma 10:12. Romans chapter 12. Chapter 10. Chapter 10, sorry. Romans chapter 10. Verse 12. Verse 12. O sige nga po. Sa 12 tayo? Sapagkat sinasabi sa Sige, kasulatan. okay lang. 13 yan Oo. Ang liit kasi ng Bible mo, hayaan mo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.
Kung kayo po tumatawag sa Panginoon, maliligtas kayo. Pero yung sinasabi rin na ikiling mo natin ang ating pakinig at unawain kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Hallelujah. So, lahat ng tatawag. Lahat ng tatawag. So, ibig sabihin, wala siyang pinili. Wala po. Wala. No? Hindi man kasing gwapo ko, pwede pa rin tumawag. Joke lang. Wala kasi nagsasabing pogi ako, kaya sinatawag ko pogi. Kasi po, Pastor, pwedeng tumanggi yung tao eh. Oo. Kasi yung tao ang pumipili ng kanilang pakikinggan pagkaminsan. Totoo yun, oo. Ayaw nila makinig. Ang gagawin nila, aalis sila. Pero alam mo ba, Sister, no? Sister Mercy, Sister Lina, kala nung iba, pag hindi sila nakinig, wala na silang pinakinggan. Kapag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin, salita ng Satanas sa pinakikinggan mo o yung mga sitwasyon. Dabis na mas makinig sa salita ng Lord. Tama po yun. Kaya kailangan po, mas pinakamahalaga sa lahat, yung pakinggan po natin sa So, ang lahat ng tumatawag, lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay maliligtas. paano naman tatawag? Halimbawa, Sister, ikaw ay napakabuting tao, halimbawa, at lahat ng lumalapit sa iyo, halimbawa, tinutulungan mo. Pero paano yung ibang tao, kami, kung alam namin ganun, okay. Paano ibang tao na hindi alam na meron kang gustong gawing maganda sa kanila? So, hindi sila lalapit, di ba? So, may problema doon. Sa lahat ng tatawag, hindi lahat tatawag eh. Bakit hindi makakatawag ang isang tao? Dahil Dito po sa sige, nasa kasunod dyan eh. ito po, sa verse 14 ng ating pag-aaralan, sabi rito, pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya Ayun. sa Kanya? Paano nga naman yon? Kailangan po manampalataya tayo, magtiwala o manalig Saan ba galing ang pananampalataya, Sister? sa ating Panginoong Jesus by grace. Oo, hindi lang yon. Sinabi rin dito, 17, pakibasa mo yung 17. Verse 17. Sumasampalataya lang ang tao kung naririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Amen! Balik ka dito sa binabasa mo kanina sa 14, 15, 13. Hallelujah! Lahat tatawag. Lahat. Kahit sino, kahit ikaw, kahit ano pa ang pinanggalingan mo, kahit nasaan kang lugar. Kung ikay tatawag. Pero paano ka nga naman tatawag kung hindi ka sumasampalataya? Kaya lang, para sumampalataya ang isang tao sa Diyos, o kahit kanino, kinakailangan niyang may madinig tungkol doon sa tao. Kailangan mo madinig tungkol sa Diyos. Kaya nga ang ating topic, hear and be healed. Walang problema sa kagalingan eh. Pero kailangan mong makinig. At ang kabutihan ng Diyos, sabi ni Sister Mercy kanina, Psalm 107 verse 20, ipinadala naman yan eh. Ipinadala yan eh. At pag yan ipinadala, para sa ibig sabihin, ang dapat mong gawin, tanggapin yan. Tanggapin, wag mong tatanggihan. Tanggapin mo. Ang sabi nga ng binabasa natin ngayon, kay Sister Lina, ay lahat kasi, wala namang problema sa Lord eh. Walang tinatanggi. Kailangan mong tumawag. Pero, kaibigan, paano ka tatawag kung wala kang pananampalataya? Ang tanong ko nga sa kanya kanina, paano ka naman mananampalataya? Pakituloy mong basa. Ulitin po natin doon sa verse 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero, paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? Tuloy. At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? Ayun! Hallelujah! At mayroon sa dulo sinabi, kakonekta nung sinabi ni Sister Mercy kaninang 107 verse 20. At paano makakarinig kung walang nangangaral? May kasunod pa yan. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya sinugo? Ng Diyos. Amen? Ayon sa kasulatan. Okay. So, napakagandang pagmasdan ng paano nagdadala ng magandang balita ay ng kasunod doon. So, hallelujah. Hallelujah. So, sabi ng 107 verse 20, tinatahi po natin ngayon, may padala ang Diyos. So, ibig sabihin, ang pangangaral at paghahayag ng salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos. At ang epekto po nito ay kaligtasan, kagalingan. Pero kailangan mong tumawag. At sa pagtawag nandun yung faith.
hindi ka nga magkakaroon ng pananampalataya kung walang madidinig. O kung walang mga ngaral, at kung wala kang madidinig, paano ka naman may madidinig na kung walang mga ngaral? Pero ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Ang ganda nung pagkakabasa mo nung verse 17, pakibasa mo uli. Verse 17. Sumasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may ngaral sa kanya. You see, hear and may nagtuturo, may nakikinig. Kalooban po ng Lord. Ako po ay nakikiusap na please share. Again, sinasabi po namin to, hindi po kami humihingi ng anumang pera sa inyo. Ang hingi po namin ay ang inyong time at pag-ibig sa iba na please share this message. Ito po ay magdadala ng kagalingan kasi mauunawaan mo, wow, ang salita pala ng Diyos ay padala niya. Ang salita pala ng Diyos ay hindi namimili ng tao. Tingnan po natin ang Acts chapter 16, verse 20, simula sa verse 25. So, habang hinahanap po yan, Acts 16 o mga gawa, chapter 16, verse 25, so, kinakailangan po nating makadinig para manampalataya. Amen? We have to hear in order for us to believe. At hindi mo kayang panampalatayanan, Sister Mercy, Sister Lina, kaibigan, kapatid, na amin pong kaharap ngayon, hindi mo pwedeng panampalatayanan ang wala kang nadidinig tungkol sa Kanya. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya napakaganda ng nais ng Lord ngayon, may madinig tayo eh. Sabi, kailangan, ayon po sa atin nababasa, we need to hear it, to believe it. Kailangan madinig natin ito para panampalatayanan ito. So, ang focus po natin is yung kanina, yung Lucas chapter 5, verse 15, no? Ang sabi ron kaya sila nagpunta, sumikat si Jesus Kaya nagpunta mga tao para makinig. At ang epekto ng kanilang pakikinig, sila ay gumaling. Hallelujah. May kaibigan ka ba kakilala na nasa ospital? Hallelujah. Pag napuno ka ng salita ng Diyos, pagdating ng sakit karamdaman, lalakas ang katawan mo Lalakas ang katawan mo. Hallelujah. Hindi ka kayang bigyan ng takot. Ngunit, halimbawa, nalilito ka. At nandun ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin. Maraming ginagamit ang Lord. Pero number one pa rin, dahil nananalig ka, hindi ka matitinag. Amen. Hindi ka matitinag. Ang sabi ng Lord sa Bible, ang lahat ng pagkain ay pwedeng kainin na makabubuti sa'yo. Kaya nga yung mga herbal ba tawag dyan? Di ba? Yung mga alamang gamot yan So, hindi masama sa Lord na gumamit niyan. Hindi masama sa Lord na mag-treat ka, i-treat mo. Pero number one, kailangan mong munang makinig sa Diyos. Kasi aalisin nito ang lahat ng pangamba. Aalisin nito ang lahat ng Takot. Oo, at aalisin nito ang anumang kapahamakan na maaaring sana ay dumating. Kung yung sakit na yon ay magdudulot sa'yo ng kamatayan, ay hindi mangyayaring kamatayan na yan, sapagkat ang kapahamakan sana ay darating, inaalis ng Lord dahil sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. Mamaya tatanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus. Napakahalaga, kaya please share, sapagkat napakahalaga po ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Si Hesus, ang salita ng Diyos, ang nagkatawang tao. Hallelujah. Ano nandun na ba tayo sa Acts 16? Simula sa verse 25? Mga gawa. Chapter 16. Verse 25. Mga gawa, chapter 16. Simulan po natin sa verse 25. Tingnan nyo po ito. Ito po mahalaga Sister Mercy, sundan mo para makita mo, sister, pag pinasa ko sa iyo. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Okay. Bakit sila nakabilanggo? Ang istorya po nito, merong babae na inaalihan ng demonyo, pero ang epekto ng demonyo na yun sa kanya, siya nakakapanghula. Di ba? At sinasabi pa nga, itong mga taong ito, sila Pablo, Silas ay naghahayag tungkol sa Panginoon. Pero demonyo yun. So hindi porke sinasabi yung tungkol sa Panginoon, di ba? Okay na. Ang ginawa ngayon ni Pablo, nakita niya na ito'y masamang espiritu, pinalayas niya doon sa bata o doon sa babae.
At dahil doon, yung amo nitong babaeng ito, na siyang kumikita doon sa panghuhula, sa pamamagitan ng masamang espiritu, nawalan na ng kita. Kasi lumayas na yung demonyo. At nagalit, at ito nga, gumawa ng bintang yung mga taong yon at napaniwala ang mga tao, at ito nga, nakulong sila Paul and Silas. Actually, itinanikala sila. No? Verse 24, kita mo, sister? Verse 24. O sige nga, pakibasa. Kaya ipinasok sila ng mga gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Kaloob-looban, nakatali pa mga paa. Kita nyo po dahil si Paul and Silas ay punong-puno ng salita ng Lord, ang ginawa po nila, Nanalangin. kita nyo, tinatanggal ang fear. At kita nyo, effect niya na. Anong ginawa nila, Sister Mercy? Verse 25, kahit sila'y nakakulong, na hindi naman sila nakakulong dahil gumawa silang ng masama, kundi pinagbintangan sila, inakusahan sila. Tuloy po. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Yan, yung iba siguro tulog na. Excuse. Verse 26, Sister Mercy. Di ka ginsay, lumindol ng napakalakas, ano pat niyanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Tuloy. Pagdakay nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Pakiputol, kita mo pagpuno ka ng salita ng Diyos. Ano bang nakatenakala sa'yo? Ano bang parusa? Ano bang nakatali sa'yo? Aalisin ng Diyos. Dahil pag puno ka ng salita ng Diyos, pag nakatutok ka sa Panginoon, ang nakikita mo, yung Panginoon Kaya hindi yung problema Kaibigan, kung ikay sawa na talaga sa problema, please masawa ka na nga. Lumipat ka naman sa pakikinig sa Lord. Yung tiwala talaga, hindi yung kasi yung iba sabi nila nagtitiwala raw sa Lord, pero nakatingin doon pa rin sa problema. Si Paul and Silas nakatanikala na sa kaloob-looban. Actually, pinahirapan pa nga sila No? So, hindi sila doon sa nakatanikala sa kanila, ang tinitingnan nila. Ang tinitingnan nila ay ang Diyos dahil alam nilang ang Diyos ay may magagawa. So, ang ginawa nila ay umawit ng imno. Kumanta, umawit sila sa Lord. Hallelujah. Silang dalawa. Umaawit sa Lord. At yung iba nakikinig, siguro sabi, ibang klase itong mga ito. At sa kanilang pag-awit, nayanig ang lugar. Natanggal ang mga tanikala, nabuksan ang mga kulungan. Ang anumang kahirapan o problema nagkukulong sa iyo, learn to worship the Lord. Huwag yung Lord, tanggalin mo naman ito. Sabi nga nung isang nabasa ko kanina sa FB, problema na naman, hindi na ako iniwan nito. Hindi ang gusto talaga niyan pumunta sa tao Pero, kailangan baguhin naman natin ang ating attitude. Imbis na umangal, magpuri. Bakit ka nagpupuri? Dahil sa Bible, kaya nga sabi lagi sa Bible His mercy endureth forever. Kasi ganun talaga ang Diyos. Sa bawat papuri, lalo na sa awit, makikita mo ron, His mercy endureth forever sapagkat punong-puno talaga ng biyaya, pagpapala, kabutihan ng Diyos. Kailangan doon na tayo ma-focus. Kaibigan, kailangan doon ka na ma-focus. Gusto mo talagang layasan ka ng mga problema na yan, hindi yan tatagal sa taong nagpupuri. Hindi tatagal yan. Hindi tatagal yan. Kaya siya tumatagal sa maraming tao dahil nakikita niyang effective siya. Angal ang marami. Problema na naman. Yun ang nakikita Panginoon, tanggalin mo to. Actually, matagal nang tinanggal ng Lord dyan Kaya nga gusto niya, maintindihan mo ngayon sa salita lamang na kanyang pahatid. Amen? Hindi lang ang physical, kundi yung kapahamakan sanang darating. So, i-focus naman natin sa kanyang salita. Mahalaga po magkaroon ka ng local church na inaatinan mo malapit sa inyo, na itinuturo ang salita ng Diyos. Umaatin tayo sa church, hindi para masiyahan, umaatin tayo para makapakinig at mapuri natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. So, ano sabi dyan? Nayanig. Nayanig. No? Pati pundasyon, yung pundasyon ng kulungan, yung pinakatatag ng nagkukulong sa iyo ng problema, lahat kakalugin ng Diyos yan.
Kakalugin yan. Para lang kayo makalaya. Para lang kayo makalaya, ngunit kailangan yung mindset, focus. Anak ko, pakinggan mo. Ikiling mo. Huwag mong bayaang mawala sa paningin. Si Paul and Silas, hindi doon sa tanikala nakatingin, hindi doon sa nakatali sa kanilang hindi doon sa mga rehas na sumisimbolo sa lahat ng problema, pati sa tanikala, hindi doon nakagaya ng ginagawa ng iba. Ayusin po natin, pumokus tayo sa Lord. Magpuri, lagpasan mo ng tingin niya, huwag mong bayaang mawala sa paningin mo ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo. Hallelujah, sapagkat sa pasimula pa'y nandun na salita, at ang salita ay Diyos. John chapter 1. Amen. So doon ang focus. So, kaya ka umaawit. Hindi ka umaawit dahil umaasa ka na pag-awit mo may gagawin ng Diyos. Umaawit ka dahil ang Diyos alam mong mabuti at walang kailangang ikatakot. Ibig sabihin, buo ang loob mo. Buo ang loob mo. Hindi yung, Pastor, nag-aawit ako, walang nangyari. Paano? Umaawit ka sa Lord na nag-expect ka na baka mawala. Kaya ka umaawit dahil buo. Hindi mo binabayaang ma-focus ka doon sa problema, nakapokus ka sa Lord. Just focus sa Lord. At ang lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas. Actually, yung Greek word ng maliligtas doon ay patungkol sa lahat ng bagay. Patungkol sa lahat ng bagay. Okay, tingnan natin, baka mailagay ito ng ating director, ha? Sa screen, ha? Itong portion na ito. Titingnan po natin using King James Version. Ano sinasabi ko? Yung Romans 10:13. Yan. Sir Odi, pakilagay mo to yung King James natin. Sabi ito sa verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang Greek word niyan ay zozo. Ilalagay yan, baka nakikita nyo na ngayon sa screen. Zozo, nang ibig sabihin ay, pakibasa mo nga, anong ibig sabihin ng Greek word ng save? Save? To save, keep safe, and sound. Oh, ang lahat ng tatawag sa Panginoon ay mananatiling nakaligtas, keep safe, at sound. Ibig sabihin, hindi naguguluhan. Kung tatawag ka, pero paano ka tatawag kung walang nadinig? Paano kami madidinig kung walang mga ngaral? Amen? So ngayon ito, tinuturuan ka ng Lord sa pamamagitan po ng ating pag-aaral na ito. Ano daw yung save? Whosoever, sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung maliligtas daw, ang ibig sabihin ay zozo. Na ang ibig sabihin ay yan na nga, pakituloy, ano pa? To rescue. To rescue? To rescue from danger or destruction. Pag tumawag ka sa Panginoon, ikaw'y maliligtas. At ang ibig sabihin ng kaligtasan na yun, ikaw ay aalisin dun sa danger. Come on, pagtawag mo, hindi ka nagmamakaawa. Pagtawag mo, ikaw'y nagpupuri. Dahil mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kita mo yun, ibig sabihin ng save dun eh. Kala nila maliligtas lang, papuntang impyerno, hindi na mapupunta ng impyerno. Hindi lang yun eh. Ang Greek word nung save na yun, ang maliligtas na yun ay zozo. Nang ibig sabihin ay alisin ka sa panganib. Tuloy? To save a suffering one. Kung nagsasuffer ka, ililigtas ka. Yun yung save na yun. Ililigtas ka raw sa suffering. Oo. Pero huwag kang maniniwala na yan daw sing-sing ay maraming meaning sa kasal. Isa daw dyan ay suffering. No! Biyaya. Amen? Ang ginagawa ng Lord sa atin. Okay, tuloy. One suffering from disease. Oh! Kung ikaw ay may sakit, sa salita lamang na kanyang patid. Grabe! To make well. To make well. Yan yung save na sinasabi ng kumpletong ibig sabihin. Yung, ang lahat ng tawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yung maliligtas na yun ay full gospel. Ibig sabihin, lahat ng mabuti para sa iyo. Ang dami yun. Heal, restore to health. Grabe. Brother Odi, pakilagay mo dyan sa screen para mabasa nila yung Greek word nung Romans 10:13 sa bandang uli, yung save. Amen. Yung pala yung save na yun, diba? Grabe. So, ang lahat ng tatawag. Ito ang ginagawa nila, Paul and Silas na ito, sa kabila ng problema, nagpupuri sila, sister. Ano mang problemang nakabaon, kayo, ang pamilya mo. Sino bang hindi nagka-problema? Pero, Isa pang sikreto doon, yung pagtitiwala. Ayun na nga, kaya ka nakakapagpuri dahil nagtitiwala ka
Hindi ka, misa kasi mas naniniwala ang tao sa kakayanan ni Satanas, sa kakayanan ng ibibigay ng problema. Paano ikaw ganito? Paano ikaw ganyan? Paano ikaw ganito? Paano naman kung saan ng Diyos ito totoo? At totoo yun. Dito ka pumakuwas. Amen? So at midnight, Paul and Silas, di ba? Wala na muna kaming pakialam sa oras. Dahil gabi naman. Amen? Masarap ito bago ka matulog. And suddenly, verse 26, okay? There was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors, remember, nasa loob sila ng kulungan. And immediately, all the doors were opened. And everyone's bands were loose. And everyone's bands were loose. Acts chapter 16, verse 26. Nakita mo ba dyan? O say, Sister Mercy, mga gawa, Acts chapter 16, baka nakasulat dyan sa Tagalog, at ang bawat tanikala ng mga nakatinikala ay natanggal. Verse 26 ng Acts chapter 16. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan, nabuksan ang lahat ng pintuan bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng mga bilanggo. Lahat ng bilanggo, natanggal yung kanilang mga kadena. Sino man, bilanggo ng kung ano-ano man. Ay, come on, kaibigan. Learn to praise the Lord. At kaya ka nagpupuri dahil natutunan mo sa kanyang salita. Hear and be healed. At sa salita lamang na kanyang patid yung binasa kanina ng Sister Mercy, awit 107 verse 20. Hallelujah! Salita lamang na kanyang patid. Sila'y nagsagaling at naligtas sa kapahamakang sana ay darating o yung kapahamakang nag-aabang na. Ito mga ito natanggal. Pati yung mga bilanggo natanggal Biro mong epekto ng Paul and Silas ng kanilang pagpupuri, pati yung mga kasama nila ay natanggalan ng tanikala. Ang mga kasama mo sa tahanan, sa bahay, yung mga adik-adik dyan, matatanggalan ng tanikala. Kung imbis na puro angal o puro sermon ang nandun sa loob ng tahanan, salita ng Diyos at magpuri. Ini-invite po namin kayo kung wala kayong church at hindi ko naman kayo ini-invite sa loob ng church, meron po tayong online. Kung kayo po ay wala talaga at nasa tahanan, mag-online po kayo every Sunday. Pero kailangan mo i-like yung, makikita mo dyan sa screen, The Life Giving Spirit Church FB page para maabisuhan ka pag naka-online na kami. Every Sunday po yan. Hallelujah. Pangalan nito si Imelda. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. Ito yung friend ni Sister Pressy. Kalooban ng Diyos na gumaling ka. Imelda, you are healed. I rebuke the spirit of death out in the name of Jesus. You are healed, Sister Imelda. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So tuloy tayo, verse 27, Sister Mercy. Napabalikwas ang bantay ng bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpapakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Tuloy? Verse 28, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, mga Ginoo, ano po ba ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? So paano? Sabi niya, kita niya takot siya, nakalaya Pero walang umalis. Kahit nandun sila, malaya sila. Amen? So, sa tuwa nitong at nagilala siya kita niya, kasama niya, may himala talaga kay Paul and Silas, sabi nung jailer, ano po ba ang dapat kong gawin para maligtas? Again, yung save na yon ay kompleto. Kaligtasan. Yung binasa mo kanina. Ilalagay uli yan ni Brother Odi sa ilalim. Yung Greek word niya, zozo. Makikita mo uli kung ano meaning niya. Sana mag-flash yan sa screen. So, ano po ba ang dapat kong gawin para ako'y maligtas? Ano ang mga meaning? Ano po ba ang dapat kong gawin para ako'y maalis sa sakit karamdaman? Ano po ba ang dapat kong gawin para ako ay maalis sa disease? At maging well, ma-restore to health. Ano po ba ang dapat gawin? Kasi yan yung zozo Amen? Ano ang dapat kong gawin? Ito po ang sagot ni Paul, verse 31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus
at maliligtas ka at ang iyong sambahan. Oh, so kailangan mo sumampalataya, pero ang tanungan natin kanina, paano sasampalataya? Sabi, sumampalataya ka. Sigurado, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, ganun din dapat gawin ng sambahayan mo. Kailangan nila sumampalataya. Upang maligtas anong kaligtasan, andyan po uli sa screen yan. Zozo. Amen? Ang tanong, paano nga sila sasampalataya? Romans 10:17, paano daw? Romans 10:17, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Hallelujah! Amen. Tuloy? At maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa Kanya. Hear and be saved. Hear and be healed. Woo! Heal and be restored. Hallelujah! So ang tanong ang sabi ni Paul sa kanila, dun sa jailer, sumampalataya ka, ika. Dahil kailangan sumampalataya, ang pananampalataya galing sa salita ng Diyos, balik tayo sa Acts chapter 16, anong ginawa ni Paul at ni Silas? Anong ginawa niya? Kasi kailangan sumampalataya. Sister Mercy, ano sabi sa verse 32? At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya. You see? Yun lang ang ginawa eh. Amen? Hindi sinabing kasi ikaw masamang tao, no. Hindi sermon ang ibinigay. Sabi, kailangan mo ikang sumampalataya sa Panginoon. Ikaw na bihag ng sakit karamdaman, ikaw na bihag ng kung ano-ano man, o bihag ng nakalaka sa utang. Kailangan mo sumampalataya. Pero tulad ng sabi ni Paul, kailangan mong ikay sumampalataya at ikay maliligtas. At ano yung kaligtasan? Zozo. At nakalagay po dyan kung ano yung zozo na yun, yung Greek word na yun, at kung ano yung mga synonyms nun, at kung ano meaning yan. Nakalagay po dyan sa screen. Ngayon, dahil sinabi ni Pablo at ni Silas na kailangan mo sumampalataya, ay alam ni Pablo at ni Silas kung anong kailangan para sumampalataya. Kaya ito ang ginawa nila. Uulitin ko sa verse 32. Verse 32. Verse 32, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Hallelujah! So, dahil doon manggagaling yung pananampalataya sa salitang ipinangaral. Hindi ka pwedeng manampalataya kung wala kang madidinig. Ang anumang bagay na hindi mo nadinig ay hindi mo pwedeng panampalatayanan. Kailangan mong makadinig para manampalataya. Kinakailangan mo ng kagayang gawain na ito, na ihayag, na ibibigay sa iyo ngayon na dapat gawin. Maraming salita ng Diyos na dapat ka pang madinig. At ini-invite ka namin patuloy. Patuloy. Kami po nag-enjoy, kami mismo natututo eh. Hindi nga. Kami po mismo. Hallelujah. Dito po sa amin lugar medyo mainit. Pero masaya kami. Hallelujah. At dahil si Jesus ay salita ng Diyos, amen? Amen. Salita ng Diyos, kailangan mo siyang tanggapin. Sister Mercy, please do the favor. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Grabe yung soso. Yan ang pakian mo sa cellphone ko. Isa. Itong Bible na ito, hindi na ito nadadownload ngayon pero ewan ko, no? Ano to The Sword Bible. Lahat sila sinabihan ko nito. Okay? Yan. Para po tayo makalaya. Para po makalaya ang sino man sa tanikala ng mga problema, mga sakit karamdaman, mga anumang kaguluhan sa buhay. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan po ng panalangin ito. Sumabay po tayo ang bawat isa. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At matapos po ang
At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin na ko mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari sa ang akin. maghari sa akin. Amen. Amen. Congratulations! Pero hahayaan mong ipanalangin ka namin na magkaroon ka ng local church, ha? Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, ang taong ito na ngayon tumanggap at nagkaroon ng karapatang maging anak mo. Hallelujah! At ang Panginoong Hesus ay iyong tinanggap, kaibigan. Dalangin namin, O Diyos, na ang anak mong ito ay magkaroon ng kanyang local church. Na madadaluhan upang makapakinig ng buhay banal salita at mayroong pastor na mag-alaga sa kanya. Kung wala man, O Lord, sa pansamantala, dalangin po namin masumpungan niya ang online service ng The Life Giving Spirit Church. At makapakinig siya ron at mabless sa loob ng tahanan niya mismo, ay mapuri ka niya kasama ng kanyang pamilya. At tanggapin nila ang kaayusan, katagumpayan ng buhay ng nakay Kristo. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen, and Amen. So almost 1 hour tayo. Praise the Lord. Baka may gusto ka sabihin. Kaya, wag po kayo mag-atubili na wag ninyo na hindi kayo manampalataya sa Diyos. Sapagkat tayo po ay nasa huling henerasyon na. Amen. Kaya kailangan po ang bawat isa ay focus sa salita ng Diyos. Pag may nangangaral sa inyo, pakinggan ninyo mabuti yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ilagay po natin sa puso para ito hindi mawala. Ang nanamin natin, kumbaga kumakain tayo ng pagkain, nilalasa nating mabuti. At kapag itinalasahan natin, pinakamasarap na putahe ang salita ng Diyos. Hallelujah. Sister Mercy, baka may gusto ka sabihin sa kanila. Bye-bye po. God bless. God bless you. You are blessed. And cheer up. The word works. Bye-bye. We love you. God bless you. You are blessed.